Kay hilig ng mga Noypi sa libangan, mapa-road trip, pagkain o pangungulekta ng kainihan. Kanya-kanyang trip yan. Basta't makakapagpasaya, Diyos ko, mahirap na yan tigilan. Tulad na lang ng nakilala namin sa Mabalacat, Pampanga. Abay ang kanyang koleksyo'y makalaglag pa nga. Sa unang tanaw, aakalain mong pagkamahal-mahal. Pero ang true pala'y gawa ito ng mapagpalang mga kamay. Hello galogs! Ako si Kuya Harold, isang scrap toys artist. Tulad ng ibang istorya, ang journey ni Harold ay nag-umpisa ng pandemya. Imbis na itapon ang lumang laruan, ito'y kanyang pinagdiskitahan. Binaligtad ang buong bahay, pati ang lumang gamit ay dinamay. Tawag ko po dun sa mga ginagawa kong arts, ito po ay mga scrap toys diorama arts. Ang paggawa ng scrap toys diorama arts ay kailangan nyo ng mga materyales katulad ng mga scrap toys, scrap materials, mga sirang plastic, sirang mga equipment. Ito po lahat ay magagamit. Nagsimula po ako sa paggawa ng scrap toys diorama arts nung pandemic lang po. Nagkataon lang po na nagko-collect ako ng mga anime at meron akong isang anime na nabili na si Frankie. One time, naglilinis yung asawa ko na nagwawali siya. At yung mga sirang toys na itatapon niya, medyo napansin ako na ang daming sirang toys na bakit hindi ko kunin, itry kong buuin yung nabili kong sirang Frankie na half body. Sinubukan ko kunin yung mga sirang toys at binuo ko siya dun sa figure ko. At yun, nabuo ko ang isang Frankie may katawan at may paa na. Di siya nakontento sa pagkolekta ng action figure lamang. Kaya ginawa niya ito ng diorama na pormahan. 3 o 4 na araw daw ang proseso upang ang isang malupit na scrap toys ay kanyang mabuo. Nagsimula sa 1, 2, hanggang sa bilang ay deadman na. Ngunit kung ano man ang nag-udyok sa kanya upang mangolekta, ito'y ang kanyang musmos na alaala. Di nabibili ang mga bet na laruan dahil sa anda ay kinukulang. Kaya noong meron ng tsansa, kita mo nga't nilubos-lubos na. Sa paggawa ng scrap toys diorama arts, dapat malawak ang inyong imagination sa paggawa nito. Hindi lang po kayo basta gumagawa ng scrap toys na gagawa ka ng diorama. Lahat ng gagawin nyo dapat may istorya dun sa mismong karakter. Kasi dun lalabas ang kagandahan ng isang karakter. Pinagsanib ang passion at creativity. Bongga! Ang angas ng result ng diskarte mo, B. Kung si Kuya Mark Logan ay may top 5 na kwentong Mark Logan, si Kuya Harold naman may top 5 na paboritong figure. Ang top 5 ko ay si Satoru Gojo. Para sa akin, pasok siya sa top 5 kasi ang gwapo niya, parang ako lang. And ang pang-4 naman ay si Chainsaw Man. Itong Chainsaw Man nito kasi, kaya para sa akin, pasok siya sa top 4 ay kung may anak ka na, pwede mo siyang basahan ng kwento. Kasi ito ay parang libro na pwedeng ka magkwento. Lullaby, lullaby. Pangatlo naman para sa akin ay si Chainsaw Man uli. Kung may multo sa inyo, pantaboy ng multo. Pangatlo to. Pangalawa naman ay si Super Mario. Kapag nakikita ko siya ay bumabalik ako sa pagkabata. Lalo na kung siya'y tumatalok. At ang pinakauna sa akin sa top 5 ko ay walang iba ay ang Voltes 5 na Laser Sword. Kung may kalabang ka, pwede mong gamitin to. Laser Sword! Sa katunayan, ang kanyang mga obra di lang nakakulong sa bahay nila dahil sa exhibit pumapalag na. Bagamat di namusmus na bata, tuloy sa kanyang ginagawa dahil ito ang bukod tangi niyang paraan upang ang buhay ay kanyang maramdaman. Napakasaya, lalo na kapag nabuo ko siya at napapag-exhibit ko siya, na nadi-display ko siya sa mga toy community, sa mga mall. Once na nakakita ako mapabata man yan,
mapamatanda man yan, na sobrang saya na makita yon. Doon pa lang, makita ko napasaya ko sila, ang sarap na sa pakiramdam. Suportado naman siya ng kanyang pamilya. Sa katunayan, never siya ditong kinontra. Kaka, dahil lodi kita, may munti akong regalo sa'yo. Ito ay hango at concept dun sa pinakapogi at macho ng X-Men na si Logan, na isang katukayo mo, Logan. Oh, hi, lupet! Ipadala mo na yan, Kuya Harold. Huwag lang COD, Lods. Ay, salamat, Kuya Harold. Patuloy mong pahangain ang world. Balang araw, malilikha mo rin ang isang obra na sa buhay mo'y magpapabago ng bongga.